Ano nangyari nung nakabalik na siya sa Pilipinas? Ayun nga po, doon ako medyo nagkaroon ng sinasabi na parang rebellious stage or what. Kasi po, growing up, okay po yung relationship namin ni Papa. Pero hindi po natatanggal. Siyempre, as a young kid, or as a kid, may mga questions ka na hindi mo naiintindihan. Bakit kailangang umalis yung mami mo or yung mama mo? Bakit hindi kayo kompleto pag may event sa school? Yan, naranasan ko po yun na naiingit ako sa mga kaklase ko na kompleto yung pamilya nila. And during that time, hindi ko po siya naiintindihan. Akala ko lang po nun, kasi para maganda yung future namin, pera. Yun po yung intindi ko that time. Which is, ngayon, na-realize ko nang hindi. Those are sacrifices na ginawa ni Mama for us. Nasa teenage years ka, natutong somehow mag-inom, magbisyo. Pagod na. Ay, na pa kami sa labas. Bakit mo kasi dinoblock yung gate? Bihira naman eh. Alam mo naman tatanghaliin ka ng gising dahil sa kalasangin mo sa gabi. Lasing! Saan niyo pa napulot yan? O ano, nagsisinungaling yung kapitbahay natin? Na hindi nagpunta dito yung mga kabarkada mo? Oo nga, nagpunta nga dito, pero hindi kami uminom. Ano ba, krimen na ba yun ngayon? Al! Huwag ka na magsinungaling. Alam ko mga katarantaduhan ninyo. Ito na ba yun? Ito na ba yung 10 taon ng paghihirap ko sa ibang bansa? Isang anak na puro ng abiso, wala pang moto, walang respeto, walang utang na loob. Isang anak na nawalan ng nanay ng isang dekada, Ma! Isang anak na litong-lito! Na isang araw may bigla na lang bagong tao na susulbot dito. Tapos pinupuna lahat ng mga bagay-bagay, pati yung mga isusuot ko. Pinipilit mong baguhin yung kwento na nakasanayan ko na. Ano ba ang kailangan kong gawin para maging ina mo lang uli? Isang ina na sa mahabang panahon, sa napakalayo at napakalungkot na bansa, nanungulila sa kanyang pamilya. Lalo na sa kanyang anak na mahal niya. Hanap na ba kita ng ibang matitirhan, ha? Naman eh. Alam mo, kasalanan ko to eh. Ako, may talento ko sa pagkanta eh. Pero pinili kong sayangin. Kaya yun, nagtinda na lang ako ng kung ano. Sa nanay mo naman, napilitan na rin magtrabaho sa malayo. At ngayon naman, ikaw, unti-unti ka nang lumalayo sa kanya. Anak, sana huwag lang mawala sa'yo, huwag mo lang kalimutan na kung ano at kung sino ang meron ka, ha? Binalikan ni Alfriz ang pagkanta sa pamamagitan ng kanilang choir sa university na kanyang pinapasukan noon. Naging daan din ito para magkaroon siya ng papel sa iba't ibang musical play. Hanggang sa naging sunod-sunod ang mga pagtatanghal ni Alfriz sa live events, concerts,
at musical plays na walang mintis na pinapanood ng kanyang ama. Hanggang sa Ang galing mo talaga, anak. Alam mo, kahit hindi ikaw ang bida, lahat ng tao sa'yo nanonood. Oh, grabe ikaw pinag-uusapan. Oh, anak, proud na proud ako sa'yo. Thank you, Papa, ha? Mula noon, ikaw lang ang #1 supporter ko. Thank you din, Mama. Ma. Pa. May pagtatapat sana ako sa inyo. Sana lang ho, wag ho kayo magalit. Na-realize ko lang ho kasi na itong pagpo-perform, ito po talaga yung gusto ko eh. Tsaka ito na po yung buhay ko. Kaya ho pinagtatrabahuhan ko po na sana po makapasok ako sa play sa labas po ng eskwelahan. Kaya ho tumigil na ho ako sa pag-aaral. Ano? Isang taon na lang, matatapos ka na. Kaya nga ako nagsakripisyo na malayo sa inyo ng 10 taon para makatapos ka. Para magkaroon ka ng magandang kinabukasan, tapos itatapon mo lang ng ganun-ganun lang? Pa. Pa. Ano po? Pa. Bakit? Bakit pa? Ano ba nangyayari? Pa! Pa! Ay! anong nangyari sa papa? Nagkaroon po siya ng complication sa intestine po. There was a time po na I stopped singing. Kasi parang feeling ko po na hindi na to para sa akin. And yung fact po na, syempre yung, alam mo, yung ano po ng Pinoy na, hindi naman stable na trabaho yung pagpa-perform, yung pagkanta. They don't consider it as a profession. Especially dito sa Philippines, yung mga, may ganong type po tayong kultura. Sabi ko, sige, magtatrabaho na ako. So I stopped singing. Pa. Gusto ka na. Yan mo. Ikaw. Sira na rin boses mo. Sinabi ko naman sa iyo eh. Huwag ka nang mag-call center. Dapat sa'yo maging performer. Iyon ang biyaya ng Diyos sa'yo. Saka na ho, pa. Kailangan ko kasi itong trabaho na to eh. Makatulong man lang ako sa inyo ni Mama. Ay, kasalanan ko eh. Dahil sa akin, pinatay mo yung mga pangarap mo. Pa. Pa, wala ko kayong kasalanan. Lahat naman po ng sakripisyo ginawa nyo na lahat para sa amin eh. Kaya po ilalaban po namin kayo, pa. Kaya sana pumaban din po kayo. Hindi na ako magtatagal. Isa lang ang hiling ko eh. Yung bumalik ka na ulit sa pag-awit. Yan lang ang hiling ko. Wala nang iba. Gusto ko makita ka.
magtanghal muli. Promise po.